Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Nagpaabot ng tulong ang Bangsamoro Government sa mga nasalanta ng lindol sa Cebu City bilang pakikiisa sa mga biktima ng sakuna. Sa pamamagitan ng tulong alay sa Bangsamorong nangangailangan o Project Tabang, na isa sa mga flagship programs ng Office of the Chief Minister na ihatid ang mga kagamitan ng pangunahing pangangailangan ng mga residente. Nagbigay ng casseroles, kumot, banig, portable gas stove at iba pa. Ang naturang tulong ay sinakay mula sa Awang Airport sa Maguindanao del Norte patungong Cebu, sakay ng Philippine Air Force Fokker F-27 aircraft. Sa impormasyon ng Bio News, sinabi ng Office of Civil Defense Visayas na malaki ang maitutulong nito sa mga biktima, lalo na ang mga nawalan ng tirahan at kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers. Nauna na rin nagpaabot ng tulong ang Bangsamoro Government sa pamamagitan ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents o BARM Ready noong weekend kung saan nagbigay ng hygiene kits, habang water kits, dignity kits at modular tents na ipinadala ng Ministry of Social Services and Development. Nagbigay naman ng 445 bags ng dugo ang Cotabato Regional and Medical Center. Noong September 30, isang 6.8 magnitude na lindol ang yumanig sa bahagi ng Cebu at ilang parte ng Visayas kung saan naitala ng PHIVOLCS. Ang epicenter nito malapit sa baybayin ng Daan Bantayan, Cebu City. Sa patuloy na pagpupunyagi ng Bangsamoro Government para sa kapayapaan at inklusibong pag-unlad, isinagawa ng Ministry of the Interior and Local Government sa pamamagitan ng Project Tulong ng Gobyernong Nagmamalasakit o Project Tugon ang Reformation and Re-establishment Activity noong October 1-2, 2025 sa Isabela City, Basilan. Layunin ng 2 araw na aktibidad na ito na tulungan ang 44 na dating kasapi ng mga local threat groups mula sa iba't ibang bahagi ng Basilan upang makabalik sa lipunan bilang mapayapa, produktibo at responsableng mamamayan. Sa pamamagitan ng mga workshops at group reflections, ibinahagi ng mga kalahok ang kanilang karanasan, pangarap at pag-asa para sa hinaharap. Kabilang dito ang pagkakaroon ng edukasyon, kabuhayan at mas matibay na ugnayang pampamilya bilang pundasyon ng pangmatagalang kapayapaan. Layunin ng Project Tugon ng MILG na magkaroon ng reformation, rehabilitation at reintegration programs sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Ang inisyatibong ito ay kagaagapay ng #SamiGamBARM approaches sa pagpapatupad ng Enhanced 12-Point Priority Agenda ni Chief Minister Makakua na siya ring kasalukuyang minister ng MILG. Usapin sa construction innovations, sustainable living at mga makabagong paraan ng pagpapaunlad ng komunidad ang ilan sa mga tinalakay sa ginanap na 2nd Bangsamoro Housing and Human Settlement Forum sa pangunguna ng Ministry of Human Settlement and Development. Ang buong detalye sa report na ito. Upang higit pang mapaigting ang pagpapatupad ng sustainable at inclusive housing program sa Bangsamoro, isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development ang 2nd Bangsamoro Housing and Human Settlements Forum sa Cotabato City. Layunin ng naturang pagtitipon na pagtibayin ang kolaborasyon ng pamahalaan, pribadong sektor at mga development partners para sa mas matatag, makatarungan at makakalikasang pamayanan sa rehiyon. Sa unang araw ng forum, tampok ang mga presentasyon sa construction innovation and technologies, paggamit ng indigenous at locally sourced materials at green building and energy efficiency na layuning maitaguyod ang eco-friendly at disaster-resilient housing sa Bangsamoro Region. Samantala, nakatuon naman ang mga diskusyon sa sustainable living at mga makabagong paraan ng pagpapaunlad ng komunidad sa ikalawang araw ng forum. Isa sa mga pinakapangunahing paksa ang Islamic Financing for Housing Assistance na itinuturing na Sharia-compliant na alternatibo para sa abot-kayang pabahay ng mga pamilyang Muslim. Ipinakita rin ang papel ng digital tools and technologies for housing access tulad ng digital mapping at online application systems na magpapabilis at magpapalinaw sa proseso ng pagbibigay ng tulong pabahay. Bukod dito, binigyang diin din ng community-driven development approaches para sa mga internally displaced persons kung saan ang mga mismong komunidad ay binibigyang kapangyarihang makibahagi sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyekto sa pabahay at rehabilitasyon.
Sa pagtatapos ng forum, tiniyak ni Minister Hamid Aminuddin Bara na patuloy na itataguyod ng MHSD BARM ang mga programang nakabatay sa katarungan, inobasyon at partisipasyon ng mga mamamayan. Together, these partnerships form the foundation of a truly inclusive and sustainable housing ecosystem in the BARM. Our collective task is not just to build physical shelters, but to create communities where families feel secure, productive, and proud to belong. Every partnership will nurture between ministries, local government units, financiers, builders, and communities, investors, brings us closer to Bangsamoro, where the dream of home ownership becomes a lived reality. With continued cooperation and faith in our shared purpose, we can transform today's discussions into tomorrow's communities of peace and prosperity. Sa layunin nitong mapabuti ang socio-economic na kalagayan ng mga pamilyang Badjao, tuloy-tuloy pa rin ang mga serbisyo at support ang hatid ng Ministry of Social Services and Development sa mga pamilyang kabilang dito na naninirahan sa Talipao, Sulu. Umabot na sa 109 na beneficiaries sa ilalim ng Layag Badjao Program ang matagumpay na sumailalim sa dalawang mahalagang pagsasanay, ang Basic Training on Business Management at Seaweeds Farming and Fishing na isinagawa noong October 4 at 5, 2025 sa Social Protection Building ng Talipao. Itinampok sa training ang mga hands-on workshop at sessions tungkol sa mga technique sa seaweed farming, pangingisda at financial literacy. Ayon kay Saada Jalis, Municipal Social Welfare Officer ng MSSD Talipao, nakatanggap din ng mga beneficiaries ng bagpacks, t-shirt, meals at transportation allowance. Sa susunod na linggo, ang inaasahang matatanggap na rin nila ang kanilang seed capital na tig 15,000 bawat isa. Ang Layag Badjao Program na ipinatutupad sa ilalim ng Family and Community Welfare Program ng MSSD ay isang komprehensibong tulong na nakatuon sa mga pamilyang Badjao at nagbibigay ng suporta sa kabuhayan, edukasyon, kalusugan at nutrisyon. Patuloy na pinalalakas ng Ministry of Trade, Investments and Tourism ang industriya ng halal sa rehiyon ng Bangsamoro sa pamamagitan ng 3 araw na pagsasanay hinggil sa halal awareness and certification, good manufacturing practices at halal assurance system na isinagawa mula September 30 hanggang October 2, 2025 sa Cotabato City. Layunin ng aktibidad na bigyan ng sapat na kaalaman at kasanayan ang mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs at tourism-related establishment o TRES upang makasunod sa mga pamantayan ng halal certification. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas mapapalakas ang kanilang kakayahang makipagsabayan sa merkado at mapaunlad ang kanilang mga negosyo sa lumalawak na industriya ng halal. Kabilang sa mga lumahok ang mga napiling MSMEs at TREs na tatanggap ng halal certification subsidies bilang bahagi ng mga inisyatibo ng MTIT upang itaguyod ang inklusibong pagunlad ng negosyo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ibinahagi sa naturang talakayan ang mga prinsipyo ng halal, mga proseso ng sertifikasyon at mga pamamaraan ng quality assurance. Tinuruan din ng mga kalahok kung paano bumuo ng kani-kanilang HAS manuals na mahalagang rekisito sa proseso ng halal certification. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, muling pinagtibay ng MTIT ang kanilang pangako na palakasin ang halal ecosystem at suportahan ang mga MSMEs at TREs tungo sa inklusibo at napapanatiling pag-unlad ng ekonomiya sa buong rehiyon ng BARMM. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa iilang bahagi ng bansa ang mga Intertropical Convergence Zone. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao, kasama na rito sa BARMM. Ipinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARM Ready at BARM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARM Ready sa inyong screens.
At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood niyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Mardea Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.